ng Amen! Sige, best clap offering para kay Lord. Amen. Thank you, Lord. Bago ka maupo, ay bigyan mo ng give me 5 ang katabi mo. Sabi mo, grabe. Todo na to. Okay? Sige. At makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Bihira akong umiyak sa gawain. Pero kanina talagang, grabe, ang lapot ng sipon ko. Halos, naglabasa lahat ng sipon ko, hindi ko mapigilang umiyak sa harapan ng Diyos. Kinalimutan ko na ako ay pastor at ako ay may suot na barong. Kinalimutan ko na ako itatayo sa harapan, malukot man yan, marumhan man. Basta mahalaga ay nakasamba ako sa Panginoon. Sino sa inyo nadama niyo ang presensya ng Diyos? Pakitingnan mo ang mukha ng katabi mo kung nadama nga niya. Kasi iba nakasimangot eh. Yung iba, mukhang walang pera yung iba eh. Sige nga, tingnan niyo. Sabi mo sa kanya, masaya ka ba? Naramdaman mo ba ang presensya ng Diyos? Kasi talagang iba, no? Iba. Grabe. Yung huling-huli kong naranasan yan, yung presence na yan, nung ako'y nasa Las Piñas, siguro mga 3 Sundays ago, I was there to be a guest speaker sa isang anniversary ng gawain doon sa Las Piñas, sa Pulang Dos. At grabe, talagang ngal-ngal ako doon. Maga ang mukha ko doon eh. Nung magpipits ako, maga yung mukha ko. Bakit mukha mo? Dahil po sa kaiiyak. Damandama ko kasi yung presensya ng Lord eh. Ano kung ano yung inaawit? Yun, yung inaawit na yan. Let all the angels sing. Ho, holy. Grabe yun. Ibang klase yun. Talagang At ngayon, di ko akalain na ipaawit. Kaninang morning eh. Humalngal din ako kaninang morning nang sa gawain na yun. At ngayon, ay talagang ibang klase na nadama ko yung presensya ng Panginoon. Amen? Masaya ka ba? Pasensya na po kung minsan di ko mamalayan, baka may tumutulo na ho sa ano ko Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung agos eh. No? Ng aking, naipon na ata lahat ng uhog ko. At ngayon naglalabasan. Di ba kadalasan pag umiiyak tayo, di ba? Magkahalo yung pawis, yung laway, at saka yung sipon, kaya ang sobrang alat. Di ba? Amen? Parang wala ata akong kausap dito. Okay. So ngayon ay paumanhin muna na ako muna ang tumayo ngayong hapong ito. Kasi sa morning service po ako nagpipreach eh. At ngayon po, kapatid, kanina si Pastor Jace, nagpalit lang kami. Sabi ko sa kanya, anak, ikaw muna ang mangaral sa morning service. Kailangan ko munang magpalakas ng konti eh. At yun naman, ako'y pinagbigyan ng aking butihing anak. Kaya siya nag-preach kaninang Sunday morning worship service natin. Ngayon naman ay salamat sa Diyos, ay kaya ko palang tumayo sa tulong niya na mangaral sa inyo sa umagang ito. At ang team natin sa kabuuan ng buwan ng September is about rooted. Pagiging maugat. Kaya maugat na hapon sa inyong lahat. Okay? Sabi mo sa katabi mo, maugat na hapon. Pagiging maugat ang ating team at mula diyan sa last Sunday na tinapik dito at tinapik din namin ng Sunday morning about rooted in God's Word. Yun po ang naging topic na tinalakay nung last Sunday. At ngayon naman ay ang team naman na ibababa ko sa inyo is rooted in prayer. Pero ang kanyang topic is laying a deep foundation of prayer. Kung di ako nagkakamali, pinreach ko yan noong 1987. Dito rin sa church na ito. So marami sa inyo ay hindi pa tao nung pinreach ko yan. Hindi pa isinisilang ang marami sa inyo nung ipinangaral ko yan noong 1987. Ako'y nag-preach, ang topic ko is laying a deep foundation of prayer. Ang tagal na noon, 1987. Anong year ngayon? 2024. Ilang taon na nakalilipas, sister? 30 plus na ba?
since 1980s. 37 years ago, nang yan ay pinrich ko. Ngayon, uulitin ko yung tinuro ko 37 years ago. Amen? So, ibig sabihin, matagal na pala akong nangangarap, nagpapastor dito. 37 years na. At dito, kapatid, ay gusto kong ibahagi sa inyo yung paksang ito na siyang tumulong sa akin upang manatili akong na nagserserve kay Lord hanggang ngayon ay isang mananampalataya ni Kristo. Kasi yung iba, good for 1 year lang na nakakilala kay Lord. Pag dumaan ang problema, lumalayo na at nawawala na kay Lord. Pag na-in love at nagkaroon ng problem of the heart, because the problem of the heart is the heart of the problem, nawawala na sila sa paglilingkod sa Panginoon. Iniiwan si Lord, nai-in love sa ibang bagay at nawawala kay Lord. Salamat sa Diyos sapagkat itong topic na ito na pinrich ko ang nakatulong sa akin upang ako'y manatili sa Kanya. Na sa tulong niya ay 37 years ago nang pinrich ko yung topic na yan. Hanggang ngayon, hindi ko akalaing uulitin ko yung pangangaral ko na yan. 37 years ago. Tingnan mo, at hindi ko rin inisip na ikaw ang makikinig ngayon. 37 years ago. Amen? Tanungin mo ang edad ng katabi mo, kung may 37 na yan. Sino sa inyo rito ay 37 years old na? Taas ang kamay ng 37 years old. Wala. Puro bata kayo lahat. Ako lang matanda dito. Ba't ko pa na-intro yun na? Napagkaman sila akong matanda na. Okay? So dito, mga kapatid, tatalakayin natin ito kasi ang team natin is rooted in prayer. Nag-ugat sa panalangin. At dapat tayo ay maglatag ng malalim na pundasyon sa pananalangin. You know, prayer is one of the most important spiritual activity of every true and genuine believer of Jesus Christ. In other words, prayer is an essential part of a Christian life. Are you a Christian? Tanungin mo ang katabi mo, are you a Christian? Anong sagot? Siya ay Buddhist? Anong sinagot diyan? Siya ay Islam? O Muslim? Anong sinagot niyan? Siya ay follower ni Muhammad? Siya ay isang Hindu? O siya ay isang Christian? Taas ang kamay ng lahat ng Christian dito. Oh. Kaya sumagot ka ba nang tinanong ka, are you a Christian? Pag sinabing Christian, follower of Christ, tagasunod ni Hesu Kristo. Mananampalataya ni Hesu Kristo. So sabi ko, prayer is an essential part of a Christian life. Kung ikaw ay nakakilala kay Jesus Christ at kinikilala mong Kristiyano ka, ang panalangin ay bahagi o importanteng bahagi ng iyong buhay. You know why? Bakit? Sapagkat si Jesus Christ, makikita niyo ho kapatid na hindi niya tinuruan ang kanyang mga alagad kung papaano po mag-evangelize. Jesus Christ did not teach His believers how to evangelize, nor did He teach His followers how to cast out demons. Hindi sila tinuruan paano magpalayas ng mga masasamang espiritu. Hindi din sila tinuruan kung papaano magpagaling ng mga sakit at karamdaman. Hindi sila tinuruan ni Jesus Christ kung papaano lumakad sa tubig. Alam niyo kung ano tinuro sa kanila ni Hesus Kristo?
itinuro sa kanila kung papaano manalangin. Sapagkat mababasa ninyo sa Luke 11, verse 1 and 2. Ang sabi, one day, ay si Jesus Christ ay nananalangin sa isang lugar. At nang siya'y matapos, nilapitan siya ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. At ano ang sabi ng verse 2? And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. So, makita ninyo, si Jesus, nagturo siya sa kanyang mga tagasunod kung papaano mag-pray o kung papaano manalangin. You know kung bakit niya tinuruan ang mga alagad niya kung papaano manalangin? Sapagkat gusto ng Panginoong Jesus na maglatag ng malalim na pundasyon ng prayer sa kanyang mga tagasunod. At dito, nakita ho natin na hindi lamang tinuruan ni Jesus kung papaano manalangin, kundi ipinakita din niya sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, kung papaano mag-pray, na ang panalangin ay napaka-importante sa buhay. You know why? Next slide natin. Why did Jesus teach and demonstrate to his disciples the necessity to pray? You know why? Because prayer must be our lifestyle. Ang panalangin ay dapat ay bahagi ng pang-araw-araw nating buhay. Kung papaano ka humihinga, ay dapat ganun din ang iyong ginagawa. Pag ikaw ay huminga, mamamatay ka. Ganun din ang prayer. Prayer must be our lifestyle. Must be part of our entire being. Ito dapat ay bahagi ng kabuuan ng pagkatao natin. Ang mag-pray, ang makipag-usap kay Lord. Paano ba ang mag-pray? Sabihin mo lang Lord, tulungan mo po ako. That's prayer. Lord, madilim, nakakatakot. Ingatan mo po ako. That's prayer. Yan bang araw-araw, no need na ikaw ay kailangan lumuhod, isara mo ang pinto, at ikaw ay kailangan magdasal ng matagal. No need. Kahit naglalakad ka, nasa jeep ka o nasa school ka, halimbawa, magtitest na. E di, binigay na sa inyo yung mga questionnaire. Namaya pumikit ka sandali, Lord, guide mo ko sa sasagutin ko nawa po makapasa po ako. In Jesus' name, amen. That's prayer. Yun po ay ang pakikipag-usap. And it must be our lifestyle. Kahit nasa sasakyan ka Nasa sasakyan ka, uuwi ka sa bahay, Lord, tulungan po makarating ang sinasakyan ko, mapayapa sa aking pupuntahan. Pag uwi ko ng bahay, hindi nasusunog at nawa walang mangyari sino man sa kanila. So, nakauwi ka at maayos at nakita mo na ang bahay ninyo buo pa, walang sunog, ibig sabihin, nanalangin o nagdasal ka sa Panginoong Diyos. So, hindi kinakailangan na pag magdadasal ka, pupunta ka pa sa bahay-sambahan para mag-pray. Because God is a spirit. Ano yung sabihin ng God is a spirit? God is everywhere. He can see you and He can hear you. Nakikita ka niya at naririnig ka niya. At alam niya kung ano ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Kaya anuman ang iyong ginagawa, saan ka mang lupalop naroon, pwede kang magdasal sa Panginoong Diyos. Amen? At sabihin mo lang sa Kanya kung ano ang iyong problema. Kaya nga ipinakita ni Jesus kung papaano manalangin at tinuruan niya sila papaano mag-pray dahil yun ang lifestyle ng bawat mananampalataya. Huminto ka mag-pray, mamamatay ka spiritually. Pag sinabing mamamatay spiritually, you know, when we speak about death, it does not necessarily mean physical death.
But the meaning of the physical death is separation. Ano yung humihiwalay pag namatay physical ang tao? Humihiwalay ang kanyang kaluluwa at espiritu. Lumalabas sa katawan. Death means separation. Yung separation naman na sa Diyos ay yung ikaw, kapatid, ay hindi na nakipag-communicate kay Lord. Pag may problema, sa halip na si Lord ang tatawagin mo, Nay! Tay! Sila agad ang tinatakbuhan mo. You are separated from God. Kasi bakit? Putol ang communication mo. Hindi si Lord ang iyong nasa isipan. Ibig sabihin, patay ka. You cannot live without God. At pag walang Diyos sa buhay mo, ikaw ang siyang pinakakawawang taong nilalang sa buong mundo. Dahil walang gagabay sa'yo, walang papatnubay sa'yo, walang mag-iingat sa'yo, at walang maghahatid sa'yo sa tagumpay mo sa buhay. Dahil iniwan ka ng Diyos eh. At ikaw, mismo ikaw rin, umiwan sa Diyos dahil hindi mo siya maalala. Naintindihan niyo po ba? Hindi mo siya maalala. Pag may problema ka, ang tawag agad, Nay! 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 Nadulas ka, Nay ko po! Di ba? Pag marami kang problema, sino agad ang tinatakbuhan mo? Yung katabi mo. Pahiram naman. Pautang naman dyan. Di ba? Nakakalimutan tumawag sa Diyos. That's why, sa prayer, gusto nito na tayo ay sa Diyos lamang magtiwala. At another thing, why Jesus teach and demonstrate to His disciples the necessity to pray is because Jesus wants His disciples to have a deep foundation of prayer. Yun ang gusto ni Jesus. Kaya tayo ay hinihikayat mag-pray kay Lord parati. Tumawag lagi kay Lord kasi gusto ng Lord magkaroon tayo ng malalim na pundasyon. Dahil pag hindi malalim ang pundasyon mo sa prayer, konting problema lang, tatakbo ka kaagad sa tao. Pag ikaw ay nagkasakit, hindi agad tumatawag kay Lord. Ang hinahanap mo agad ay gamot. Hindi agad tumatawag, Lord, tulungan mo po ako. Pwede nga gumamit ng gamot, pero unahin mo munang tumawag kay Jesus. Lord, tulungan mo ko. Lord, please help me. Ganon. Pag meron kang back subject, medyo alanganin ka doon sa subject mo na yon. Nasa 74 ka. Kulang ng isa. Lord, tulungan mo po ako, lalapitan ko ang teacher ko. Makikiusap ako sa kanya, hipuin mo, Panginoon. Tapos paglapit mo sa teacher mo, magulat ka, kinonsider ng teacher mo, sige, bibigyan kita ng 76. Ay, tuman-tuwa ka. Tuman-tuwa ka, 76. At least 76, di ba? Para ka naka 95, ano? Akala mo, tuman-tuwa ka. Kasi inuna mo munang tumawag kay Lord. Pero kung nangyari, may problema ka sa subject mo, punta ka sa teacher mo. Hindi ka man lang tumawag kay Lord. Dire-diretso ka, Sir, pakiano naman po, galit pa sa iyo yung sir mo. Kasi wala kang pinagtitiwalaan kundi yung tao eh. Hindi ka agad unang tumawag kay Lord. Bakit? Kasi hindi malalim ang pundasyon mo sa prayer. Wala kang pundasyon na malalim. Ang pundasyon mo ay tao. Kaya pag namroblema ka, tao ang tinatakbuhan mo, hindi ang Diyos. Dapat sa Diyos ka, lumapit, Diyos lagi ang nasa isipan mo. Pag anything na problema mo sa buhay, si Lord agad ang iyong tinatakbuhan. Sakasakay ka sa bus, bakit mo mababangga? Pag mababangga, anong gagawin mo? Tumawag ka kay Lord, Lord, in Jesus' name! Ganon. Katulad ng ate ko dati, yung panganay namin, nakasakay daw siya sa bus. Ang bilis ng andar, dyan sa EDSA. Nakita niya mukhang nawala ata ng preno, babangga sila. Sumigaw siya, in Jesus' name! Eksakto, tatama na sa pader, bigla ka mong huminto yung bus. Sabi ng ate ko sa akin, salamat, pastor. Sabi niya, talagang pag tumawag ka kay Jesus Christ, iingatan ka niya. Amen? Hindi yung babangga na, nanay ka! Ay wala, sapul ka dun. Baka ikaw pa ang tumilapon. Sa nanay mo ikaw tumawag eh. Kay Jesus ka tatawag. Amen?
Tandaan mo yan. Sabi sa katabi mo, tandaan mo yan. Pag nakipag-break sa'yo ang boyfriend mo o ang girlfriend mo, masakit yun. Di po ba? Kanino ka lalapit para tulungan ka? Kay Jesus. Wag agad, nay, di ko kaya. Wag agad kay nanay, kay Jesus ka lumapit. Wag kay tatay, wag sa barkada mo agad. Tatawagan mo agad yung barkada mo, barkada, hali kayo dito, inuman tayo, ako, sama ng loob ko. Huwag ganun, lumapit ka kay Jesus, amen? Hindi agad ang prayer priority sa iyo. Pag ang prayer ay hindi kamalalim sa pundasyon. Parang bahay. Hindi matibay ang bahay kung mababaw ang pundasyon ng bahay. Pag dumating ang earthquake, babagsak yan. Lumindol, babagsak yan. Kasi hindi matibay ang pundasyon ng bahay o ng building. Ganun ka din. Pag hindi matibay ang pundasyon ng prayer life mo kay Jesus, pagdating ng problema, babagsak ka. Kaya ano niyo po, sa Pilipinas ngayon, ang taas ng percentage ng mga kabataan from 12 hanggang 17 na mga nagpapakamatay. Mataas ang percentage ng mga nag-suicide ng mga kabataan. Alam niyo ba yun? Bakit kaya? Kasi ma-emotional ang mga kabataan eh. May mga problem sa bahay, may problem sa school, may problem personally na hindi na i-open sa parents nila. At dahil nga sa wala naman silang communication kay Jesus Christ, hindi siguro nyo na-sharean, kaya hindi sila makatawag kay Jesus. Ano nangyari sa kanila? Inisip nila, patayin na lang ang buhay nila. Ayun, gusto magpakamatay, gustong uminom ng muriatic acid, gusto magbigti. Iba nagbaril. Ayan, lalo na dyan sa UDM na balita yun, isang kabataan, may dalang baril. Di ba? Nagpakamatay. Nagbaril sa sarili. 13 o 14 years old. Ang daming kabataan, gumuguho ang buhay nila dahil wala silang malalim na pundasyon ng prayer kay Jesus Christ. Mahalaga, alam mo kung sino ang tatawagan mo. Lalapit ka sa Kanya at siya lang ang makakatulong sa iyo sa gitna ng pagsubok at problema mo sa buhay. Alam niyo po, mahalaga, mayroon tayong malalim na pundasyon sa prayer. Pag sinabing malalim na pundasyon, ulitin ko ha, pag dumadaan ka sa pagsubok, ano agad ang gagawin mo? Prayer. Laging isip mo agad, pray. Lord, ganyan agad, Lord. Diba? Pag uwi mo sa bahay, nakita mo ang nanay mo, naghihingalo, Lord, tulungan mo po siya. Lord, palakasin mo ang loob ko. Lord, puro Lord. Ganon. Wala kang pera. Lord, wala akong pera ngayon. Marami akong babayaran. Si Lord muna. At saka ka, inaakay kang lumapit doon sa isang tao, pero si Lord ang inuna mo. Kaya kakausapin ng Diyos yung taong nilapitan mo. Kasi siya ang inuna mo. Okay? Yun yung sinasabi kong meron kang malalim na pundasyon sa prayer. Ngayon, si Jesus Christ, bakit siya naglagay ng malalim na pundasyon sa prayer? Siya ang ating example. Siya ang ating susundan, si Jesus Christ. Kasi kaya nga tinawag na Christian, follower of Jesus Christ. So, si Jesucristo mismo ay naglagay ng malalim na pundasyon sa prayer. Bakit kamo? Sapagkat kung alam mo yung layunin kung bakit ka lumitaw sa mundong ito, kailangan meron kang malalim na pundasyon sa prayer. Yan, kapatid, ang isa sa dahilan why our Lord Jesus Christ laid a deep foundation of prayer sa kanyang buhay. Because Jesus Christ had a divine purpose to accomplish.
meron siyang tawag ng Ama nang siya'y nandito sa lupa. Sa Luke chapter 4, verse 42 hanggang 43, mababasa nyo dyan, ang sabi, nung magliliwanag na, lumabas si Jesus at pumunta sa isang lugar na walang katao-tao. Anong gagawin niya doon? Magpipray siya. So, ibig sabihin, siya ay early riser. Maagang-maaga pa lang, madaling araw pa lang, bumangon na si Jesus Christ. Anong gagawin niya? Pumunta sa isang lugar na hindi matao, at doon siya nagpray kay Abba Father, kay Heavenly Father. Nagpray si Jesus Christ. Yun ang buhay ni Jesus. Pag ikaw ay mayroong malalim na foundation sa prayer, paggising na paggising mo, ang isip mo makikipag-usap agad kay sa Diyos. Hindi paggising na paggising mo, ano agad ang unang hinahanap mo? Yun. Di ba? Pagdilat ng mata, cellphone, nasaan si cellphone ko? Bakit mo hinahanap ang cellphone mo? Baka may text message sa'yo. Di ba? Gusto mo agad makako kung ano ang message sa'yo. Amen? Cellphone agad. Pero kung ganon, dapat ganito rin ka sa prayer. Pagdilat ng iyong mata, paggising mo, ang hahanapin mo agad ay si Jesus, si Lord. Pagdilat ng mata, Lord, good morning. Mag-good morning ka agad. Pagdilat ng mata mo, Lord, good morning. Hindi na kailangan sumigaw ka para magising ang katabi mo at sinabing ikaw ay magpipray. Hindi. Isip mo lang, Lord, good morning. Tapos medyo babangon ka at siyempre kung tulog pa sila, taimtim kang mananalangit, magpapasalamat sa patnubay ng Diyos sa iyo sa buong magdamag. Sabagat hindi lahat po ay nagigising. Marami po wala nang gisingan. Marami pong ganung tao. Kaya mapalad ka, nagising ka kanina. Okay? Magpapasalamat ka kay Lord. So, yan po. So, ganyan ang ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, the people were looking for Him. At ang sabi, at nang siya'y matagpuan nila, ni-request nila, Lord, wag ka nang umalis sa lugar namin. Dito ka na lang. Verse 43. Pero sabi ni Jesus Christ, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also. Bakit? Because that is why I was sent. Yan ang reason kung bakit ako nandito sa mundo. Upang ipahayag ko ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. So, alam ni Jesus Christ ang kanyang layunin, bakit siya lumitaw sa mundo. Ikaw, alam mo ba kung bakit ka naging tao ngayon? Alam mo ba kung bakit ka ngayon ka lumitaw? Hindi ka lumitaw ng panahon ng Hapon? Ba't hindi ka isinilang ng panahon ni Dr. Jose Rizal? Ba't ngayon ka naisilang at naging tao ka ngayon? Pwede ka namang maisilang noong panahon nila Ferdinand Magellan. Ba't hindi ka naisilang ng panahong yun? Bakit ngayon ka isinilang? Ba't ka ngayon naging tao? Alam ba kung bakit? May layunin ang Diyos sa iyo. Kung alam mo kung ano ang layunin ng Diyos sa iyo, maglalatag ka ng malalim na pundasyon ng prayer para maisakatuparan mo yun. Kasi nakita natin dito sa binasa natin, sa verse 42, bakit si Yesu Kristo nagigising ng umagang-umaga pa lang at ang una niyang ginagawa ay mag-pray kay Father? Kasi alam niya na meron siyang gagawin na layunin. Ang magpahayag ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Alam niya yun. Hindi niya magagawa yun kung hindi siya maglalagay ng malalim na pundasyon sa prayer. Kaya nga siya, umaga pa lang nagpipray na, yan ang may foundation, yan ang may deep foundation sa prayer. Paggising pa lang, prayer na agad ang kanyang inaatupag. Hindi cellphone. Okay? Prayer agad. Lord, salamat po, napakabuti po ninyo. Pero kung ang prayer
ay saka mo lang maaalala pagka kakain ka na, ay nga pala, bago nga pala ako kumain, pagpapasalamat muna ako kay Lord. Hindi ganun. Pero dapat ginagawa mo din yun. Bago ka kumain, bago mo kainin ng isang bagay, magpasalamat ka kay Lord. Alam niyo bakit? Kasi sabi, yung kakainin mo pag pinagpasalamat mo kay Lord, pinababanal yan. Inaalis lahat ang mga pwede maging toxic niyan sa katawan mo. Kung may mga lason yan, tatanggalin ni Lord yan. Kaya pinagpapasalamat mo sa Kanya yun. Kasi kinikilala mo, galing kay Lord, ang mga bagay na iyong tinatangkilin. Okay? Nandyan ba kayo? Mga kapatid, nakikinig ka pa ba? Yan. Yan ang ikalawa. Ang ikalawa, kapatid, bakit si Jesus ay naglatag ng malalim na pundasyon ng prayer sa kanyang buhay? Kasi si Jesus ay gagawa ng isang mabigat na decision. Lahat tayo ay dumadaan sa kanya-kanyang crossroads. Pag sinabing crossroads, kalsada yun. Pa-cross. Ano yung pa-cross na kalsada, di ba? Lumalakad ka. Merong kalsadang padiretso. Pero sa gitna, meron din kalsada rito, kaya pa-cross siya. Kung gusto mong kumanan, gusto mong kumaliwa, o gusto mong dumiretso. Nag-iisip ka, nagdi-decision ka, di ba? Didiretso ba ako ng lakad? Kakanan ba ako o kakaliwa? So, ibig sabihin, lahat tayo dumadaan sa mga decision natin sa buhay. Lahat tayo nagdi-decision. Yung pagpunta mo lang dito, nag-decide ka, pumunta rito eh. Di ba, may nag-invite sa'yo. Kahit wala nag-invite eh. Pupunta kaya ako ngayon doon sa Bible study, sa Radiance. Sabi ng kaibigan mo, sama ka sa akin sa linggo. Pag-iisipan ko. Tapos hanggang sumama ka, nag-decide ka. Lahat tayo dumadaan sa decision. Yung suot yung damit na yan. Pinili mo yan, di ba? Nag-decide ka, yan ang susuotin mo. Tama ba ako? O ilan sa inyo dito, nagsuot niya, hindi mo alalaman na pala ang suot mo. Nang tumingin ka, nagulat ka, ito suot ko. Ang gulat mo. Ilan sa inyo, nagulat ka na yan pala ang suot mo. O bago mo suotin yan, namili ka muna. At nag-decision ka, ito ang susuotin ko. Okay? So, in-example ko yan para ipaalam sa inyong lahat. Lahat tayo ay dumadaan sa pagdidesisyon sa buhay. Pero ang hirap gumawa ng desisyon pag wala kang inilatag na malalim na pundasyon sa prayer. Bakit? Dahil pag ikaw ay magdidesisyon, kailangan mong konsultahin ang Diyos. Hindi po pwedeng walang consultation from God. Kung paano ka kumukonsulta sa mga nanay mo, Nay, ano bang magandang kurso kukunin ko? Papasok ako sa college eh. Tapos na po ako, 'di ba? Tapos na po ako ng senior high, magka-college ako. Ano po, Nay, ang magandang kurso? Tinatanong mo ang parents mo. Ganon din dapat sa Diyos. Kasi si Lord, iba dapat ang turing mo sa Kanya. Mamaya dadako tayo doon. Paano mo itinuturing ang Diyos? Kasi dapat tinatanong mo rin siya. Ano yung magandang kurso, Lord, na ipakita mo po sa akin? Ngayon, si Lord, hindi naman tutugon niya na bigla na lang, eto, sinasabi ko sa iyo. Naku, baka kumaripas ka ng takbo. Pagkatapos noon, bigla na lang pong pupunta ka sa school, nakakita ka ng, halimbawa ay marketing. Ay, ito na lang. Parang siya yung marketing. Yung pala, nilalagay lang ni Lord sa puso mo yun. O kaya may lumapit, uy, marketing tayo. Maaring doon na. Yun ang gusto ni Lord. Hindi mo narinig yung talagang tinig niya na, marketing! Ang iyong kukunin. Walang ganon. Kundi, yung bang sa iyo lang na pag lakad-lakad sa buhay, may ganong encounter ka na, uy, marketing daw. Siguro baka ito yung gusto ni Lord na kunin ko. Kasi tinatanong mo si Lord eh. Kasi nagtanong ka eh. Alam nyo, hindi ka naman sasagutin ni Lord kung wala ka naman tinatanong. Wala kang kinukonsulta sa Kanya, don't expect na sasagot sa iyo si Lord. Ba't sa'yo sasagot? Wala ka naman tinatanong. Sige nga. Sige nga, sagutin mo nga isang tao, wala naman tinatanong sa iyo. Di ba? Amen? Oh. Alam ba, sumagot yung katabi mo, baka magulat, din mo kita tinatanong ha.
Ba't ano yung pinagsasabi mo na yan? Di ba? Kaya mahalaga po, tinatanong nyo si Lord. Tapos ready ka kung ano isasagot ni Lord. Katulad ko, nung kami ay nagbalak na pumunta sa Canada para mag-stay doon at mag-preach doon sa church ng aking hipag. Humingi ako ng kay Lord ng kanyang consultation. Lord, tutuloy ba kami doon? Nag-pray ako, Lord, tutuloy po ba kami doon? Pakita niyo po sa akin kung makakatuloy po kami ng Canada. Wala akong narinig na, Birdie, tuloy kayo sa... Walang ganun. Kundi, pagkatapos nun, sabi ng misis ko, punta tayo sa Cainta, puntahan natin yung ating bahay doon, yung pinapaupa nating bahay sa Cainta. O sige. Tapos sabi kong ganun, kain muna pala tayo sa Giligan Restaurant. So huminto kami sa Santa Lucia, pumasok kami ngayon sa Giligan Restaurant. Pag upo ko doon, meron pong mga lalagyan ng, ang tawag dito, yung papel na tissue paper. Tapos ano ako nakasulat sa tissue paper? Canada. Ang laki-laki nakalagay sa tissue paper, uy, Canada. Sumasagot si Lord. Tuloy. Sabi ko, matutuloy kami. Kinakailangan mag-a-apply ka pa ng visa, di ba? Tinatanong ko si Lord. Kaya nung nag-apply kami sa visa, right away, approve. 3 kami, ako, si Pastor Jace, at saka si Pastora Isbel. Natuloy kami ng Canada. Ba't ganun kabilis? Ganun kadali? Kasi tinatanong mo si Lord kung tuloy. Sumagot si Lord, nakalagay ba naman Canada? Ngayon, nung lumabas na kami ng sasakyan, nasa lubong ko yung isang babae, naka-t-shirt, nakalagay Canada. Naku, ano ba naman yan? Puro Canada. Sabi ko, Lord, sumasagot ka ng yes. Naintindihan niyo po? Hindi ako nagbibigay ng parang, pag nag-pray ka kay Lord na, halimbawa ganito, Lord, yung ibibigay mo sa aking girl, pag ito ay ang kanyang shoes ay kulay dilaw, ang kanyang damit ay kulay dilaw, at pag meron siyang ribbon sa ulo na kulay dilaw at ang ipin niya ay kulay dilaw, siya na nga po. Nasa lubong mo, kulay dilaw. Hindi ganoon. Hindi ikaw ang magbibigay ng kondisyon. Naintindihan nyo? Sa pagsagot. Wala kang ibibigay na kondisyon kung paano sasagot si Lord. Amen? Kaya kung naghahanap ka ng boyfriend, Lord, doon sa Radiance, sinang unang kumamay sa akin. At unang bumati sa akin ng hello, siya na nga. Teka muna. Huwag ka magbibigay ng kondisyon. Hindi ganun sumasagot si Lord na siya sumusunod sa kondisyon natin. Ako wala akong ibinigay na kondisyon. Sabi ko lang, Lord, magpakita sa akin ng senyales kung makakatuloy kami ng Canada. At ano yung senyales? Pumasok nga kami sa Giligan, tapos hinawakan ko yung lagayan ng tissue. Pag ganun ko ba naman, uy, Canada, ang nakasulat. O di, sabi ko, tutuloy kami. And then paglabas ko ba naman, isang babae naglalakad, isang nanay, naka-t-shirt ng Canada. Sabi ko, tuloy kami. Kaya noong kami nag-apply, hindi na ako nangamba. Nung tinawagan kami, approve na po yung inyo pong visa for Canada. Kasi sumagot ang Diyos. Amen? So, tayo kasi, gumagawa tayo ng mga decision sa buhay na hindi natin kinukonsulta si God. Mahalaga pong konsultahin natin si Lord. Tingnan natin si Jesus Christ. Si Jesus, anong ginawa niya bago siya namili? Ang gagawin niya kasi, mamimili siya ng kanyang mga magiging future leaders ng early church. Matindi po yung kanyang pamimiling gagawin. Magiging future leaders ng early church. Pipili siya ng 12. Anong sabi ng Luke 6 verse 12? Pakita natin. Isang girl ang marunong bumasa ng English ang tumayo. Meron po bang marunong bumasa ng English dito? Pakitanong katabi mo, marunong ka ba bumasa ng English? Sige po, basahin ang Luke 6 verse 12. At saka malinaw ang mata. Okay?
Malinaw ang eyes. Sige po, isang girl. Sino yon? Nagtaas ng kamay. Anong pangalan niya? First, Shailene. Sige, subukan natin si Shailene. Ayan. Ayan. Sige, Shai. Pakibasa po. Ito. Oo, Luke 6:12. Ay, walang sounds. Sandali po. Hello? Yan. Sige, Shai. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spend the night praying to God. Verse 13. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Wow, lambot naman ang boses. Ganda naman ang boses niya, no? Thank you, Shai. Para tayo nakakarinig doon sa eroplano. No? Parang sa airplane, no? Na may ganun. O kaya sa NAIA terminal, yung mga nag-a-announce doon. Ganun ang parang boses niya, no? Malambot ang boses. Wow. Palakpak naman kay Lord. Kay Shai. Mahusay kang maging ikaw ata manager niya. Okay. Sabi dito ng verse 12, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray. Si Jesus daw, umakyat sa bundok para mag-pray. At ang sabi, he spent the night praying to God. So inabot siya mula hapon hanggang gabi sa pananalangin. Bakit siya nagdasal sa Diyos ng matagal? Pagdating ng verse 13, nang dumating na ang morning, he called his disciples to him and chose 12 of them. Kasi mamimili siya kung sino ang magiging future leaders ng early church. Kailangang magkaroon ka ng deep foundation of prayer. Ibig sabihin, priority mo munang lumuhod bago mo sagutin yun ng diligaw sa'yo. O ikaw lalaki, may balak kang ligawan ng isang babae, mag-pray ka muna kay Lord. Lord, kalooban niyo po ba yan? Kasi pwedeng gusto mo, sabi ng Lord sa iyo, hindi siya ang para sa iyo. Lord, maganda mas may maganda akong ibibigay dyan. Lord, mabait mas may mabait akong ibibigay sa iyo. Lord, mayaman mas mayaman pa dyan ang ibibigay ko sa iyo. Kasi si Lord, pag siya nag-guide sa iyo, dadalin ka niya sa tama. At talagang perpektong ibibigay na partner sa iyo, si Lord. Huwag mong hahanapin ang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Tanungin mo kay Lord, Lord, ikaw po ang magbigay. At magulat ka, ang palay lalapit sa iyo. Nakita na ba kayo ng palay na lumalakad? Miracle po yun. Ang manok, lalakad, pero ang palay naka-stay lang yan. Pero pag lumakad na yan, himala na yan ng Diyos. Kamay na ng Diyos yun. Amen? Ibig sabihin yan, kapatid, parang ako, at saka yung misis ko, si Pastora. Alam niyo po ba yung love story namin? Kasister ko yan sa church. Hindi kami bagamat magkasama kami sa church, hindi kami magka-close niyan. Parang ganun. Kaya hindi porque hindi kayo magka-close. Ngayon, di ba? It doesn't mean hindi kayo. Kasi kami sa church, sa born again church namin nun, hindi na kami nag-uusap niyan Kasi marami akong kaibigan kakilala, marami na siyang kaibigan kakilala. Wala. Nagkita lang kami sa opisina. Nag-apply siya sa NHA at natanggap. Naging magkasama kami sa accounting department. At siyempre, sister and brother, edi kinakausap ko. Kaya lang, napupuna ko, pag dumalapit ako sa kanya, ayaw na ayaw niya, nahahawakan ko yung kanyang table. Pag humawak ako, huwag mo hawakan yung table ko niya, Sabi ko, sister naman, napakasuplada naman ni sister. Lumayo-layo ka nga dyan, lagi ka nandito.
Ganun ba? Ako, isip ko kako, itong sister na ito, suplada. In short, hindi niya ako type. Hindi ko rin siya type. Suplada eh. Kaya lang, biglang nabago ang puso ko. Kasi, galing din ako sa breakup before. Sabi ko, mula ngayon, ayoko nang mag-girlfriend. Magko-concentrate ako sa paglilingkod ko kay Lord. Hindi na ako manliligaw. Si Lord na ang bahala dyan. Kaya yun ang ginawa ko. Tapos, siya, kasama ko sa church. Isang araw, nagulat na lang ako. Nung sinabi niya sa akin, ay, sino kaya makakasama ko sa recto? Kasi yung college ring daw niya, tutubusin daw niya dyan sa recto. Kasi graduate siya ng PSBA eh. Sabi ko, nandito ako, samahan kita. Okay? Oh, at ayun. At ngayon, di siya, lumalakad kami ngayon sa Moraita, di ba? Gentleman. Pagtatawid, doon sa malapit sa anuhan ng sasakyan, dapat nandun ang lalaki. Ang babae nasa loob. Hindi mo po pwede ang naglalakad kayo, ang babae nasa panganib, andito yung mga sasakyan, andito yung babae, andito ka sa loob, lalaki. No, babalik ka, dapat siya ang papapasukin mo sa loob, ang lalaki ang nasa labas. Gentleman niya. Ngayon, pagtatawid, siyempre, hahawakan mo sa kamay yan. Kaya nung tatawid na kami, hinawakan ko sa kamay, hindi ko na binitawan. Ayun. Doon nagwakas sa istoryang yun. Nakawan niyo, kapatid? Kasi, sabi nga niya, nagkataka nga ako eh. Sabi niya sa akin, Brother Perdi, nagkataka ako. Kasi, ewan ko ba't nakita ko sa'yo, bakit parang nawala? Sabi ko, si Lord yun. Amen? Si Lord yun. Amen? Hindi hinahanap, ang Lord nagbibigay. Mga brothers dyan, hindi hinahanap yun. Si Lord nagbibigay. Mga babae dyan, mga walang girlfriend, tumayo nga lahat ng babaeng walang boyfriend. Gusto ko lang makita kung sinong kausap ko. Mga girls na walang boyfriend, tayo. Kasi baka mamaya, bumabagit ako, wala naman pala, lahat pala dito may boyfriend. Alam ko kung sino. Sige, tumayo lahat na walang boyfriend. Huwag kayong mahiya. Huwag niyong ikahiya. Ayun, oh. Ayun, si Sheila. Uy, si Maria. Wala, anong pangalan nito? Si Martina pala, wala pa palang boyfriend. Eto, may boyfriend ka na. O di, tumayo kayo. Nahihiya pa kayo. Huwag kayo mahiya rito. Ayan, oh, tingnan nyo, naghihintayan lang pala eh. Yung nagpasa kanina, si Shay, may boyfriend ka na? Meron na, okay. Yung katabi mo, may boyfriend na? Wala. O, tumayo. Para alam ko kung sinong kausap ko. Ayan, dito, 3. Dito, ilang kausap ko natin dito. Ayan, eto, tingin kayo sa akin. No? Ayaw tumayo ng iba eh. Liars will go to hell. Ayaw pang tumayo. Yung mga walang boyfriend dito, huwag kayong maghanap. Si Lord may nakalaan para sa inyo. Best para kay Lord. Kung meron man nililigaw sa inyo, mag-pray kayo kay Lord. Lord, magpakita kayo ng sign kung siya nga ba ang the one. Importante yun eh. Kasi, sabi ko nga sa inyo, si Jesus, bago siya gumawa ng isang mabigat na desisyon, nag-pray muna siya. Hanabot ng gabi. Kaya ikaw ay nagpipray kay Lord. Okay? Tandaan niyo yan, ha? O sige, mag-turn around kayo para makita naman. Ayan. Ayan po. Turn around. Sige, ayan. Sige, turn around. Para makita kayo na nasa likod, nakatalikod kayo eh.
Bakit turn around? Ayan, no? Turn around. Ayan. Thank you po. Salamat sa inyo. Okay. Gusto ko lang kasing baka mamaya wala pala ditong, lahat pala may boyfriend kayo, di ba? Ano sinasabi ko? Sa wala. Yung pala may at least merong 10 na wala pang boyfriend. Okay? Yung mga wala pang boyfriend, wala pang girlfriend pala, tumayo nga. Sige na, liars will go to hell. Mukhang may mga kinikilig Ayun. At least alam natin, ayan no. Okay. Oh, nag-iisa lang si Jed doon Sige, tayo, para makita ko. Yan. O kayong mga kalalakihan, ito payo ko sa inyo. Huwag kayong maghanap. Hayaan niyo si Lord, kausapin niyo si Lord, Lord, kayo po ang magbigay sa akin. Magbigay kayo ng sign. Kasi alam niyo po, pagka ganun ang ginagawa niyo, ibig sabihin, meron kang deep foundation of prayer. Hindi ka magsisisi. Pag binigyan ka ng talagang para sa iyo, walang makakaagaw niyan sa iyo. Okay? At magiging matapat sa iyo yan. Till death do us part yan. Okay? Okay? Sige, makakaupo na kayo. Ayan. Kanina maraming inaantok, bigyan na maraming nagising kayo At ang ikatlo, Jesus Christ laid a deep foundation of prayer in His life. Bakit grabe yung kanyang prayer? Kasi yung pala, meron siyang pagdadaanan na matinding emotional and physical pain. Alam niyo, pagka po ang prayer, hindi ito mahalaga sa buhay niyo. Pag dumaan kayo sa matinding traumatic or emotional pain, hindi niyo makakayanan yun. Hindi niyo kakayanin yun, lalo na yung physical pain. Kasi si Jesus Christ, kung babasahin ho ninyo ang Bible, matindi po yung prayer na ginawa niya. Sa totoo lang. Sa Mateo 26, pero hindi natin babasahin yun. Talatang 36 hanggang 46. Pumunta si Jesus sa Garden of Gethsemane. Grabe ang matinding prayer niya dun. Sabi niya talagang naghihirap ang kanyang kalooban. Bakit? Bakit ang tindi ng kanyang prayer? At sabi nga ng sa Luke chapter 22 ba yun? Na ang kanyang panalangin ay naging animo, ay parang ito ay patak ng dugo. Sa tindi ng kanyang prayer. Kasi, meron siyang babakahin na emotional pain. Ano yun? Yung kanyang best friend, na si Judas Iscariot, ay magkakanulo sa kanya. Siya ay isusuplong sa mga taong kumakalaban kay Jesus Christ. Judas, pakita natin, Judas Iscariot, Jesus Christ's trusted friend was to betray him, was going to betray him. Siya ay ipagkakanulo. Hango yan sa Psalm 41 verse 9. Sige, sino rito ang marunong bumasa ng Tagalog? Marunong mag-Tagalog. Okay? Ayan. You can volunteer yourself, Brad. Ano pangalan mo, Brad? What's your name? Julius? Ano pangalan mo, Julius? Okay, sige. Julius, please, you volunteer. Binolunteer ka ni Shai. At ikaw naman mag-volunteer. Okay. Tagalog, awit 41, talatang 9. Okay lang, okay, sige. Kahit
Sige, okay lang. Sanay kami dyan. Kahit ang pinakamatalik kong kaibigan na kasalo ko lagi sa pagkain at pinagkakatiwalaan, nagawa akong pagtaksilan. Yes. Nagawa akong pagtaksilan. Hindi naging matapat sa kanya. Yan ay isang propesiya patungkol kay Judas Iscariote. Sa ibang sali niyan, magtataas ng kanyang sakong laban sa akin. Ang taong lagi kong kasama sa pagkain at matalik kong kaibigan, ang sabi ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Ibig sabihin ay ako ay kanyang pagtataksilan. So si Judas pala ay close friend ni Jesus. Sabi diyan, malapit na kaibigan ni Jesus. Kayo ba may mga close friend ba kayo? Marami kayong mga close friend. At ang sabi dito, no, pagdating sa pagkain, lagi silang magkasama sa kainan. At pinagtitiwalaan niya. Ang problema, hindi pala tapat na kaibigan. Sapagkat ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Masakit yun sa isang tao. Di ba? Na best friend mo, pagkatapos yung pala ay maraming sinasabi laban sa'yo, uuopen na mo ng mga sikreto mo sa buhay. Akala mo wala nakakaalam ng sikreto mo, yung pala buong bansa na nakakaalam ng sikreto mo, buong baryo, alam na pala lahat ang mga sikreto mo sa buhay, kinikwento ng taong pinagtitiwalaan mo. Hindi ba masakit yun? Amen? Na yung taong pinagtitiwalaan mo, akala mo nagsasabi ng totoo sa iyo, yung pala, marami pa ng kasinungalingang ginagawa. Tiwalang-tiwala ka sa mga sinasabi niya at mga pangako niya. Yung pala, puro kasinungalingan pala lahat yun. Masakit yun. Kung maranasan mo yun, pwedeng isumpa mo yung taong yun. Pwedeng hindi mo mapatawad yung taong yun. Pero ano ginawa ni Jesus Christ? Nung si Yesu Kristo ay hinuli dahil kay Judas Iscariot at siya ay ipinako sa krus, di ba may prayer si Jesus Christ? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sino yung sinasabihan niyang them? Ama, patawarin mo sila. Hindi lamang yung pumapako sa Kanya. Hindi lamang yung humahagupit sa Kanya. Pati yung tao na si Judas na pinagtaksilan siya. Hindi mo magagawa yun kung hindi ka malalim sa prayer. Kaya mahalaga po ang isang tao malalim sa prayer. Kasi nagagawa mong mapatawad yung kaibigan mong pinagtiwalaan mo na niloko ka. Amen? Ang hirap po nun, mga kapatid. Kaya ang totoo lang, grabe yung emotional pain. At hindi lamang yan, ang emotional pain ni Jesus. Ang mga alagad niya, aside kay Judas, may 11 pa. Next slide. Anong sabi? Iniwan siya. Nung hinuli si Jesus, iniwan siya. Anong sabi ng Mateo 26? Isa pa, pwede magbasa ng Tagalog. Sige, Brad. Thank you. Ayan, nagbabolunteer siya. Ano pangalan mo, Brad? Neil po. N-E-I-L. Parang paako. Sige, Neil. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta. Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at tagsitakas sila. Yes. So, iniwan siya ng mga alagad niya nang dinakip si Jesus. Yung mga lagi mong kasama, and then noong magkagipitan, wala na sila. Nanasin niyo ba yun? Kayong mga magkakaibigan, iniwan ka ng mga kaibigan mo? May ganyan nangyayari po yan. Kasama mo sa kasiyahan, pagdating siya na sa problema, wala na. Tinakbuhan ka na. Hahanapin mo sila ngayon, hindi mo na makita. Hindi ho ba? Kasama mo sila sa mga bagay na lakaran, pero pagdating sa problema, nag-iisa ka. Di ba ang sakit nun? Amen? Ngayon, hindi mo ma-overcome yung emotional pain na yan kung hindi mo, kapatid,
kung hindi ka naglagay ng malalim na pundasyon sa prayer. Kaya si Jesus Christ, grabe, napatawad niya yung mga taong yung sumakit sa kalooban niya. Alam niyo, ang hirap po magtago ng sama ng loob. Yan ang pinagbumunan ng lahat ng uri ng sakit sa katawan ng tao. Yung pagtatago ng hinanakit, puot, galit, sama ng loob. Lahat yan. Maski po yung sakit sa balat, katulad ng eczema, o ano ba mga sakit sa balat? Ketong, hindi, iba pa. Yung uso ngayon, ang hirap gumaling. Monkeypox. Psoriasis, di ba? Psoriasis, at tinutubuan ka ng mga, kahit hindi mawala-wala sa loob ng katawan mo. Kasi, marami pong mga causes yan. Isa dyan, ang dami mong nakatagong sama ng loob. Maaring sa parents mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa classmate mo, sa teacher mo, sa dati mong ex, mga dati mong boyfriend, dati mong girlfriend, dati mong ka-churchmate, lahat yun eh. Ang dami mong kahinanakitan. Kaya dapat ang sama ng loob natatanggal. Kasi, pagka hindi natanggal yan, nag-i-invite yan ng mga masasamang espiritu pa. Kasi yung galit na yan, nag-aanyaya yan ng mga masamang espiritu para tumira sa katawan ng tao. Na-encounter ko yan dito. Yung isang dumadalong sister dito, nagwawala, prayer meeting. Tapos yung ulo inuumpog dyan sa sa sahig. Sigaw siya ng sigaw. Mamaya sabi ko, sa pangalan ng Jesus, sino ka? Gumanon siya. Siya daw ay demonyo ng galit. Ba't ka pumasok dyan sa babaeng yan? Bata pa lang yan, nagtanim na ng sama ng loob niya sa tatay niya. Kaya ako pumasok sa kanya. Sabi ng demonyo ng galit. At papatayin ko siya. Sino papatayin mo? Yun, yung babae mismo. Kaya inuumpog yung ulo sa sahig. Buti sinalo kong gano'n kasi kung gano'n, basag yung bungo nun. Uumpog. At salamat sa Diyos, nung sabi ko, sis, ang gusto ko makausap ay yung ditong babae. So, bumalik siya sa kanya, sabi ko, patawadin mo ang tatay mo. Hindi ko kayang mapatawad. Sabi ko, kailangan mong mapatawad para lumabas yung demonyo ng galit sa puso mo. Sumunod siya sa prayer. Nung kasunod siya, na pinapatawad niya na, lumabas na rin yung demonyo ng galit. Kaya po, dito nakita natin si Jesus Christ. Hindi siya marunong magtanim ng galit. Bakit? Nung nasaan yung tao siya, hindi dahil Diyos siya. Kaya nga siya nagkaroon ng malalim na prayer kasi pwede na saan yung tao siya, subject siya na magkaroon ng hinanakit sa puso niya. Pero dahil nakapaglagay siya ng malalim na pundasyon ng prayer, nagagawa niyang ma-release ang pagpapatawad sa mga taong sumakit sa kanyang kalooban. Okay? Nandiyan ka ba? Ngayon, paano ako maglalatag ng malalim na pundasyon ng prayer? How to lay a deep foundation of prayer. Number 1, you need to cultivate great love for God. Kailangan mag-cultivate ka kung paano ka magkakaroon ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa puso mo. Tandaan nyo, ang prayer, hindi po yan basta ginagawa lang ng isang tao. Because prayer is a communication. Kung paano ka nakikipag-conversation, nakikipag-communicate sa isang tao. Ang tao bang ayaw na ayaw mo, nakikipag-usap ka ba sa taong ayaw na ayaw mo? Ikaw, ano pangalan mo naka-blue? What's your name? Cristel. Christy. Ikaw ba, tatanungin kita, Christy, ha? Sumagot ka lang with all honesty. Ang tao bang galit na galit ka? Gustong-gusto ba laging kausap? Ang taong ayaw na ayaw mo? Hindi po. Ang taong hindi mo mahal, gusto mo laging kausap araw-araw? Hindi rin, di ba? Gusto mo, siyempre, yung gusto mo, di ba? Kaya nakakausap mo. Tama ako, Christy? Tama po. Oh, ganun din. Itong si ito
ikaw, nakaitim. Yan. Ayan, ikaw. Ano pangalan mo? Jen. O, Jen, ikaw, tatanungin kita. Gusto mo bang makipag-usap sa taong gustong-gusto mo? Hindi po. Ayaw mo kausapin yung taong gustong-gusto mo? Teka, naiintindihan mo ba ang tanong ko? Ulitin natin, ha? Alam ko, ano ka lang eh. Medyo kinabahan ka ba? Kinakabahan ka, naramdaman ko eh. Kinakabahan ka eh. Tatanungin lang kita, Jen. Gusto ko lang kasi, para makita ko yung kung ano ang nasa isipan ninyo. Katulad mo, ikaw. Pagtsatsagaan mo bang kausapin ang isang taong wala ka namang amor? Sabihin, hindi mo gusto yung tao. Sabihin, ayaw mong kausapin yun. Sino ang gusto mong kausapin? Siyempre yung gusto mong tao. Tama ba ako? Pag tinabihan ka ng taong ayaw na ayaw mo, ano gagawin mo? Tatayo ka, dilipat ka sa iba, hahanap ka ng gusto mong tao. Tama ako? Sige, thank you. Ganyan din sa Diyos. Kasi ang prayer ay pakikipag-usap. Kung si Lord hindi mo totoong mahal, ayaw mong kausapin. Si Jesus Christ. Sabi mo, mahal mo si Jesus. Pero ayaw mo naman siyang kausapin. Sa paanong paraan? Sabi mo lang, Lord, tulungan mo po ako. Ayaw mo magsalita sa Kanya. Ayaw mong tumawag kay Jesus. Ayaw mong manalangin kay Jesus. Ayaw mong mag-pray. Ayaw mong umatin ng prayer meeting pag Tuesday. Bakit? Ngaring hindi mo siya mahal. Kaya nga po, kailangan makultivate sa iyo yung pagmamahal sa Diyos. Dahil yan pong pagkukultivate na yan ng pagmamahal sa Diyos ay napaka-importante sa atin. Bakit kamo? Paano ba mag-cultivate ng great love for God? Paano magkakaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos? How? Ito, sagot dyan. Sige, lagay natin. How to cultivate great love for God? Ito, isa lang ang sagot dyan. Always read and study God's Word. Hindi ka pwede magkaroon ng totoong pag-ibig sa Diyos kung ang Bible, di ka naman nagbabasa ng Bible. Don't tell me you love God and then you don't read the Bible. You cannot love God kung hindi mo alam ang Bible. Why? Because the Bible is the Word of God. Makikilala mo ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. At ba't ka nagkakaroon ng interest sa tao? Pag nakikilala mo siya ng gusto. Paano mo siya nakilala? Nakita mo sa kanya, ay, ang bait niya. Ay, ang galang niya. Di ba? Ay, matalino pala siya. Di ba? Nagkakaroon ka ng interest sa kanya. Ganito rin sa Bible, ay, grabe pala ang Diyos. Mapagmahal pala si God. Ay, si God pala, utang ko pala sa kanya ang aking buhay. The more mo siyang nakikilala, the more kang nai-inlove sa Kanya. Parang awitin yan. The more I get to know you, the more I fall in love. The more I sing your praises, the more I give my life to you, my Jesus. My Jesus. Yun, noong 1980 pa pong awitin yun. Mga 40 years ago na inaawit namin yun. Yung awiting, the more I get to know you, the more I fall in love. Di ba? Totoo naman. Kaya yung iba, mga babae, pag nililigawan, di mo na sumasagot, kinikilala muna nila kung ano karakter ng nililigaw sa kanila. Di ba? Kaya sinasabi ng nanay, kung makausap yan, para malaman natin kung ano bang karakter niyang nanliligaw sa iyo na yan. At the more na nakikilala nila yung tao, di ba? The more na napapalapit sila. Kasi alam nila, maganda pala yung karakter at ugali ng tao. Ganito rin, dapat kinakailangan tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang example ko dyan ay si Jesus Christ.
Si Jesus ay dumaan sa tinatawag na bar mitzvah ceremony. Ang bar mitzvah ay isang Jewish ceremony na ginagawa sa mga bata. Kasi at the age of 7 years old, sila po ay tinuturuan na ng Bible, ng Torah. Pinababasa sa kanila ang mula sa Book of Genesis hanggang sa Book of Deuteronomy. 5 books of the Old Testament. Ang tawag ay Torah. Ang Torah, it doesn't mean law, but Torah means instructions or teachings of God. So, at the age of 7, ang isang bata ay tinuturuan na magbasa ng Bible at pinapakabisa sa kanila, pinamememorize sa kanila ang scripture verses. At pagkatapos niyan, at the age of 13, sila ngayon ay ipapakilala sa lipunan bilang mga bar mitzvah or son of commandments na pwede na silang makihalubilo sa mga matatanda dahil naaralan sila ng salita ng Diyos. Si Jesus bilang isang Jewish boy ay nag-undergo ng bar mitzvah process where the children taught to read, memorize, and study the Torah. Kaya nung si Jesus, at the age of 12 years old, kasama siya ng kanyang ina na si Mary, ng tatay niya si Joseph at ng mga kamag-anakan nila, namiesta sila sa Jerusalem. From Nazareth, nagpunta sila sa Jerusalem para umattend ng feast. At hindi na malaya ng kanyang mga magulang na hindi pala nila kasamang pauwi si Jesus. Kaya sabi nila, naku, naiwan si Jesus sa Jerusalem. Bumalik sila sa Jerusalem. Hinanap nila si Jesus. At saan nila natagpuan si Jesus? Next slide natin. Luke 2, verse 46 to 49. After 3 days na kanilang paghahanap, saan nila natagpuan si Jesus? Sa templo. Ano ang ginagawa ni Jesus? Kasama niya at kausap niya ang mga guro ng kautusan. Listening to them and asking them questions. Nakikipag-discussion si Jesus at the age of 12 sa mga rabbi. Pag sinabing rabbi, these are the teachers of the law. At ang sabi, verse 47, everyone who heard Jesus was amazed at his understanding and his answers. Nagulat sila kasi may karunungan si Jesus. Bakit? Kasi bata pa lang yan, nagbabasa na yan ng Bible. At pagdating ng verse 48, when his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you. At anong sabi ni Jesus sa verse 49? Why were you searching for me? He asked. Didn't you know that I have to be in my father's house? Dapat, di ba niya alam na dapat ay lagi akong nasa bahay ng aking ama? So dito ay nakita po natin, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Si Jesus ay lumago sa karunungan mula po sa Biblia. Next slide natin. Jesus grew in wisdom with the Word of God. At pagdating sa Luke 2 verse 52, tignan nyo ang relationship And Jesus grew in wisdom and stature. Pero hindi lamang dun. He also grew in favor with God and with men. Hindi inuna that Jesus grew in favor with God at tapos He grew in wisdom. No, inuna muna, Jesus grew in wisdom. At ang sumunod, and He grew in favor with God. So, pag ikaw ay lumago sa salita ng Diyos, magiging maganda at maayos ang relasyon mo sa Diyos. Kaya, nakita natin si Jesus na kapag laid down ng deep foundation of prayer, bumababad sa prayer all night. Grabe. Ang tagal mag-pray ni Jesus Christ. Bakit? Kasi, ang pinagsimula ng lahat ng yan, naging addict si Jesus. Saan? Sa Bible.
Pag ikaw walang interes sa Bible, hindi ka magkakaroon ng lalim ng pundasyon sa prayer. Kaya pagdating ng problema sa buhay, tataob ka, babagsak ka, guguho ang buhay mo sa mga pagsubok sa buhay. Dahil wala kang malalim na pundasyon. Kasi ang prayer ay isang bagay na kinakapitan natin pag dumarating ang mga bagyo ng buhay. Doon tayo kumakapit sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Bakit? Pag may problema, Lord, help us. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Lord, please. Siya ang tinatakbuhan natin. Paano ka tatakbo? Wala ka namang pagmamahal sa Lord. Pag wala kang pagmamahal, di mo interesadong kausapin ang isang taong di mo mahal. Amen? Ang isang taong hindi mo mahal, hindi ka magtsatsagang kausapin yan. Di ba, Brad? Siyempre, yung crush mo, enjoy ka pagkausap yan, di ba? Di ba, Brad? Ikaw tuman-tuwa ka, ha? Enjoy na enjoy si JM. JM ka ba? Si JJ. Sino si JM? Ano tilido mo? Si Bakiran, oo. Si Bakiran. Kahit ngayon kung hindi mo type ng pagbumuka ng isang tao, hindi ka magtsatsagang kausapin yan. Pwedeng sandali lang, sige na, tama na. Wala, hindi ka interesado Ganon din sa Diyos. Pag hindi ka interesado sa Diyos, hindi ka in love kay Lord, hindi ka magbababad sa prayer. Hindi ka magkakaroon ng deep foundation of prayer. Naintindihan mo? Pero kung in love ka kay Lord dahil nakilala mo siya through the Bible. Uy, grabe pala si God, Binabasa ko, sabi ng Shayo doon sa kanyang boyfriend, Uy, naku, in love ako ngayon. Kanino? Nag-selos yung boyfriend niya. Kay Jesus. Sino yung Jesus na yan? Hindi yung Jesus na kapitbahay namin, si Jesus Cristo ng Bible. Kasi nakilala ko siya. Ito nabasa ko sa Bible, yung isang babaeng nahulihan sa akto ng pangangalo niya, pinatawad ni Jesus Christ. Grabe pala siya magmahal. Kaya ngayon, pag magpe-pray ka, ang sarap. Hindi ka tumitingin, ilang oras na ba ako? Naku, isang oras na pa lang, tagal na. Nakakainip naman mag-pray. Yung iba, tamad na tamad mag-pray. Kasi hindi sila in love kay Jesus. Ikaw, pagkausap mo yung taong gustong-gusto mo, tumitingin ka ba sa oras? Hindi ako kumari nga, patay ang oras Kasi enjoy na enjoy ka sa Kanya. Amen? So, paano magkukultivate ang love mo sa Diyos? Anong dapat gawin? Magbasa ka ng Bible. Kaya hindi mo ako maluloko na you love God and then the Bible is not important to you. No. Alam ko, mahal mo si God. Magbababad ka sa prayer pag ang Bible ay number 1 sa life mo. Gusto mo laging basahin si God. You cannot fool us. Pwedeng umawi tayo, I love you, Lord. Umiiyak ka pa. Kalukuhan yun. Ang Bible nga, di umabuksan Hindi ka makakapag-cultivate ng love for God if you despise the Bible. Kaya importante po ang Biblia. Amen? At amen. At ikalawa, kapatid, how to lay a deep foundation of prayer. Develop a deep trust in God. Ito ang dapat mong i-develop. Yung malalimang pagtitiwala sa Diyos. Kailangan mo, kapatid, ng tiwala sa Diyos. Kasi, hindi ka makakapag-pray ng matagal, kahit 30 minutes. Hindi ka tatagal ng 30 minutes prayer. Halimbawa, hahamunin ko kayo, sige, tayo lahat ay lumuhod, pray ng 30 minutes. Mamaya, pag tumingin ako, iba dyan, nakatulala na lang. Wala, hindi na nagpe-pray. O kaya, nakasandal na lang, tulog na lang. Hindi ka makakatagal ng 30 minutes. Kasi wala kang deep foundation of prayer. Bakit? Pag wala kang tiwala sa Diyos. Hindi lamang mahal mo ang Diyos, dapat may tiwala ka sa Kanya. Hebreo 11:6. Sino pa rito ang marunong magbasa ng Tagalog? Yung malamig ang boses. Wow. Parang nagyeyelong boses. Katulad ni Shai, no? Yung malamig na Tagalog. Ayon.
Yung katabi, yan, binovolunteer. Ano pangalan yun? Si Princess. Oh, Princess. Oh, let's hear. Sige, bigyan mo si Princess. Hello po. Hello, good morning. Sige, Princess. Hebreo 11:6. Hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Yes, salamat, Princess. Tama yun. Ang sino mang lumalapit sa Diyos, ibig sabihin, ang sino mang nagpipray kay Lord, ay dapat maniwalang may Diyos. Nagtitiwala siyang may Diyos. Kasi pagbubuhusan mo ba ng oras yan, halimbawa, araw ng Martes, nanonood ka ng Batang Quiapo, biglang tinext ka ng kaibigan mo, atin tayo ng prayer meeting. Ay, teka muna, sandali lang, si Cardo, mamamatay na si Cardo, sandali lang. Hindi atin tayo ng prayer meeting. Ngayon, ang gagawin mo, mamili ka. Mamili ka. Sa prayer meeting kasi, makikipag-usap ka sa Diyos. Kung ang Diyos, nagda-doubt ka na totoong may Diyos, hindi ka aatin. Para sa'yo, pagsasaya lang ng oras yun, no? Maririnig kaya ako noon, may Diyos ba talaga? Amen? Pagsasaya lang ng oras ko yun. Kung hindi ka naniniwala na may Diyos. Pero kung naniniwala kang may Diyos, may tiwala ka sa Diyos, sige, sandali lang, buti pinaalala mo sa akin. Iniwan mo yung Batang Quiapong pinapanood mo, nung makita ka ni Cardo, saan ka pupunta? Nagulat ka, kinakausap ko sa TV ni Cardo. May prayer meeting na, kakausapin ko lang ang Diyos na aking pinagtitiwalaan. Labas ng bahay, tumakbo ka rito, at umabot ka sa prayer. Bakit ka napatakbo? Kasi, hindi lamang mahal mo ang Diyos. May tiwala ka na alam mong hindi sayang ang pinunta mo sa prayer meeting. Dahil may Diyos na buhay na nakaririnig ng iyong panalangin. Kaya kailangan may tiwala ka sa Kanya. At pag ikaw ay may tiwala sa Diyos, mahalagang bagay na kilala mo kung sino ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan. So, how to develop a deep trust in God? Paano ma-develop yung iyong tiwala sa Diyos? Number 1. Pakibasa, itong nasa gitna, katabi ng blue. Ayan, sige sis. Pakibasa ito. English yan ha. Yung number 1 lang, yung pinaka-highlights lang. Sige sis. Consider God as your Father and you as His Son. Or daughter. Okay. Totoo po yan. Para ma-develop yung tiwala mo sa Diyos, kailangan kilalanin mo ang Diyos bilang tatay mo. At ikaw bilang anak niya. Mahalaga yan sa iyo. Nakilalanin mo ang Diyos bilang tatay mo. Lalapit ka sa Kanya bilang tatay. At alam mo ang tatay. Amen? Ang tatay sa langit, hindi po pwedeng ang tatay ay makagawa o gumawa ng masama sa anak niya. Pero dito sa mundo, maraming tatay gumagawa ng masama sa anak nila. Pero ang tatay sa langit, iba siya. Sapagkat kanina binasa natin yan sa aklat ng Luke 11, verse 2, na kung saan ay sinasabi, tuturo ni Jesus Christ. Kapag nanalangin kayo, ganito ang sasabihin ninyo, Ama. So, i-address mo ang prayer kay God as Father. Ituring mo siyang tatay mo. Tatay, Daddy, Daddy God. At may tiwala ka ba na ang tatay mo sa langit sasagutin ka? Kasi, meron kayong mababasa sa Lucas 11, talatang 11 hanggang 13. Ang sabi,
aling ama sa inyo dito sa lupa, kung magutom ang kanyang anak at humingi siya ng isda, bibigyan ba niya ng ahas? At kung ang kanyang anak ay magutom at humingi ng itlog, bibigyan ba niya ng alakdan? Ang sabi ni Jesus, kayo mga magulang dito sa lupa, bagamat kayo'y masasama, pero hindi nyo magawang gumawa ng masama doon sa anak nyo. Gano'n pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu ng Diyos sa inyo? So, ibig sabihin, ang tunay na ama sa langit, hindi po pwedeng gumawa ng masama sa kanyang mga anak. Okay? At yan, kapatid, ang kailangang makonsider natin sa ating buhay. At ikalawa, kauli-hulihan na to, how to develop a deep trust in God. Treat God as your friend. Not only as a father, but also as your friend. Kaibigan mo. Itrato mo ang Diyos bilang iyong BFF, your best friend. Siya ang iyong BFF, best friend forever. Yan ay mababasa nyo sa Lucas 11, talatang 5 hanggang 8. Yan yung in-example ni Jesus Christ. Pagkatapos siyang turuan ng kanyang mga alagad, paano mag-pray. Nagtanong sila, Jesus, paano po kami mananalangin? Sabi ni Jesus, kaya itong panalangin nyo, sabihin nyo, Ama, sambahin ka, ganyan. Tapos, pagdating ng verse 5, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, halimbawa, pumunta kayo sa kaibigan ninyo, isang hating gabi. At sinabi sa kanya, kaibigan, pahiram naman dyan ng 3 tinapay. Dahil dumating ang isang kaibigan ko na galing sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay. Huwag mo na akong istorbohin. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi na ako makakabangon pa para bigyan ka ng kailangan mo. Ang totoo, kahit ayaw niyang bumangon at magbigay sa inyo, sa kabila ng inyong pakikipagkaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa inyong pagpupumilit. So may tatlong kaibigan. Isang kaibigan, dinalaw ng isang kaibigan. At itong kaibigang ito, lumapit sa isang kaibigan niya kasi wala siyang maihanda sa kaibigan niya, humihingi ng tulong. Pingin ng 3 tinapay kaibigan. At ang sabi yung kaibigan na yun, matutulog na nga eh. Kaya lang, dahil sa kakukulit ng kaibigan, pinagbigyan. Binigyan ng 3 tinapay para ma-serve niya doon sa kanyang kaibigan. So, ibig sabihin, ang ituring pala natin ng Diyos pag lumalapit tayo sa Kanya bilang iyong BFF. Friend. Ganon. Friend, please, tulungan mo naman ako, friend. Sino yung friend mo na yun? Si God. Amen? Siya yung friend na hindi ka bibiguin. Pero yung kaibigan mo, hanggat may makukuha sa'yo, close sa'yo yan. Pag wala na pala makukuha sa'yo, iiwan ka na yan. Tanungin mo siya. Totoo yun? Tanungin mo, totoo ba yun? Hanggat may pakinabang. Pero si friend, si God, pag siya ay pinagtiwalaan mo, tutulungan ka niya. Ay, ang sabi, di ba? Dahil sa kakukulit ng kaibigan, binigay yung 3 tinapay. Kasi wala kasi siya maihanda doon sa isang kaibigan na lumapit sa isang kaibigan. Sino yun? Nagre-represent bilang Diyos. Ba't tinuro ni Jesus Christ? Para ituro sa atin, pag lumalapit tayo sa Diyos, i-treat mo siya hindi lamang tatay mo, bilang iyong kaibigan, iyong best friend forever. Amen? Kaya ang sarap manalangin sa isang kaibigan. Amen po ba? Lumalapit ka, kaibigan. Kaya lang, tahimik ka lang. Kung may kaibigan ka, baka siya kinakausap mo. Pag sumagot, hindi ikaw bang kaibigan ko, sinasabi si Lord. Amen? May natutunan ka ba? Sabi mo sa katabi mong kapatid, mula ngayon, maglagay ka ng malalim na pundasyon ng prayer. Anong dapat gawin? Magbasa ng Biblia. Wala akong Bible eh. Ayan, anda dito nagkatabaho sa Philippine Bible Society, si Sister Camps. Kung nais niyo magpabili ng Bible,
Meron po. Yung magandang Bible ngayon, Pinoy version, magkano yun? Wala po akong commission dyan, ha? Wala akong commission dyan. Kasi nga, importante po, meron kayong Bible na nababasa para magkaroon kayo ng pundasyon sa prayer. Tumayo tayo.